Ang kambal na magkapatid na pinakasalan ang isang 70 taong gulang na lalaki, isang nakakakilabot na sikreto ang nabunyag matapos ang kasal na nag-iwan ng trauma sa lahat ng nakaalam ng kwento. Sa isang liblib na baybayin sa probinsya ng Cebu, kung saan ang alon ay walang sawang humahampas sa mga batuhan na tila bulong ng nakaraan, may dalawang kambal na magkapatid na lumaki sa isang lumang bahay na yero, na nakatago sa dulo ng isang pasikot-sikot na eskinita. Sila ay sina Maria at Alana, kapwa 20 taong gulang, magkamukhang magkamukha, ngunit magkasalungat ang mga pag-ugali. Si Maria, ang ate na isinilang ng 12 minuto mas maaga, ay isang introvert, tahimik, at ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng malalim na kalungkutan. Samantalang si Alana ay masayahin, mabilis kumilos, at laging agaw pansin sa isang sulyap pa lang. Mula pagkabata, pinalaki na sila ng kanilang tiyahin matapos mamatay ang kanilang ina sa isang misteryosong aksidente, at hindi naman nila nakilala ang kanilang ama. Si Tia Elena, isang masungit at praktikal na babae, ay hindi kailanman itinuring na tunay na pamilya ang dalawang pamangkin. Para sa kanya, sila ay pabigat lamang sa kanyang kahirapan. Ang buhay na puno ng pagkukulang ang maagang nagtanim sa puso ni Alana ng pangarap na makaahon sa hirap. Naniniwala siyang kapag may pera, lahat ng sakit ay maglalaho. Sa kabaligtaran, si Maria ay nagnanais lamang ng isang payapang buhay, sapat na pagkain at damit, at isang tunay na tahanan. Akala nila ay ganoon na lang tatakbo ang kanilang buhay hanggang sa isang araw, isang eleganteng babae ang dumating sa kanilang bahay. Nagpakilala siyang mayordoma ng isang mayamang lalaki na nakatira sa isang high-end na resort, mga 10 kilometro ang layo. Sinabi niyang kailangan ng kanyang amo ng 2 dalaga para maging personal assistant, magaan lang daw ang trabaho, mataas ang sahod, at may malaking bonus kung magiging mahusay sa trabaho. Nang marinig ito ni Tia Elena, nagningning ang kanyang mga mata at pinilit ang 2 pamangkin na magtrabaho agad kinabukasan. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang dumating, tanga lang ang tatanggi, sigaw niya. Agad na pumayag si Alana nang walang pag-aalinlangan. Ngunit si Maria ay nag-aalangan, pero dahil sa takot na masigawan at masaktan ng tiyahin, napilitan siyang tumango. Isang makintab na itim na kotse ang sumundo sa kanila kinaumagahan. Iyon din ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na makapasok sa isang ibang mundo, kung saan ang mga pader ay gawa sa nagniningning na marmol, kung saan ang amoy ng orkidyas ay umaalingaw sa sala, at kung saan isang lalaking puti na ang buhok, malalim ang tingin at malumanay ang boses, ay naghihintay sa kanila sa isang malaking silya. Ako si Gino, maligayang pagdating sa aking tahanan. Biglang kinilabutan si Maria, habang si Alana naman ay mumiti ng napakatamis at inilahad ang kanyang kamay. Ako po si Alana, at ito po ang ate kong si Maria. Marahang tumango si Gino. Magaan ang kanyang ngiti, ngunit may itinatago itong bagay na nagpabigat sa buong paligid. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang kanilang tadhana, na nagdala sa kanila sa isang landas na sa hinaharap ay hindi na nila magagawang lingunin. Ang mansyon kung saan nakatira si Gino ay nakahiwalay sa isang maliit na burol, sa likod ay isang luntiang gubat ng pino, at sa harap ay ang malawak na karagatan. Kakaiba ang katahimikan, tanging ang tunog lamang ng hangin mula sa dagat ang maririnig na humahampas sa makakapal na salamin ng bintana. Bawat silid ay elegante ang disenyo na may klasikong dating. Marahil ito ang bakas ng isang taong nabuhay ng sapat na katagal para pahalagahan ang bawat maliit na detalye. Matapos ang unang araw, mabilis na nakaangkop si Alana. Maayos siyang manamit, naglalagay ng light makeup tuwing umaga, laging nakangiti at kusang nagtatanong kung ano ang kailangan ni Gino. Tinawag niya itong ni Sir, na may boses na kasing tamis ng pulot. Hindi gaanong nagsasalita si Gino, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakasunod sa kanya, puno ng kahulugan. Si Maria naman ay kabaligtaran. Madalas siyang tahimik at pinapanatili ang distansya sa lahat, lalo na kay Gino. Napansin niyang kahit gaano pa kaganda ang bahay, wala itong buhay. Walang ibang kasambahay maliban kay Manang Rosa, ang mayordoma na nagdala sa kanila roon. At si Gino ay halos nakahiwalay sa mundo sa labas. Minsan, tinanong ni Maria si Manang Rosa, bakit po ang laki ng bahay pero kayo lang ni Sir ang nakatira dito? Bahagyang natigilan si Manang Rosa bago sumagot ng walang gana, ayaw ng amo ko ng mga estranghero. Dati mayroon pero matagal nang wala. Hindi na nagtanong pa si Maria, ngunit may kung anong pagtataka sa kanyang isip. Napansin niyang ang pasilyo sa kanlurang bahagi ng bahay ay laging nakalock at tuwing gabi, mag-isang pumapasok doon si Gino, nananatili ng ilang oras bago lumabas.
Nang gabing iyon, habang nakahiga ang magkapatid sa malaking kama sa kanilang silid, bumulong si Maria, "Hindi ka ba nagtataka, Alana?" "Nagtataka saan?" sagot ni Alana. "Masyado na siyang matanda para kumuha ng dalawang tulad natin para lang sa magaan na trabaho at mataas na sahod. Hindi ba't kahina-hinala?" Natawa si Alana, "Masyado ka lang nag-isip, ate. Mayaman sila, kaya nilang gawin ang gusto nila. Baka naman na-cute-an lang sa atin, kaya naging mabait." Nanahimik si Maria. Nararamdaman niya ang kakaibang tingin ni Gino sa kanila sa tuwing titingnan sila, lalo na kay Alana. Hindi iyon tingin ng isang amo sa kanyang empleyado, kundi isang bagay na mas malalim, pamilyar ngunit nakakabagabag. Isang umaga, biglang ipinatawag ni Gino ang magkapatid sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy, at sa likuran niya ay isang estante ng mga libro na abot langit ang taas, puno ng daan-daang lumang aklat. Tumingin siya ng diretsyo sa dalawang dalaga, at sinabi sa malalim na boses, "Pinag-isipan ko itong mabuti. Kung papayag kayong maging mga manugang ko, iiwan ko sa inyo ang lahat ng ari-ariang ito." Natigilan si Maria, habang si Alana, matapos ang ilang sandali ng pagkagulat, ay bahagyang ngumiti. "Kasal po? Sa aming dalawa?" Tumango si Gino. "Isang espesyal na kasal, pero dito lang sa bahay magaganap. Hindi kailangang malaman ng iba." Lumakas ang ihip ng hangin sa labas ng bintana. Hinigpitan ni Maria ang kanyang mga kamay at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Samantalang si Alana, nagninning ang mga mata, tila kinokonsidera ang isang pagbabago sa buhay na matagal na niyang pinapangarap. Matapos ang tila birong alok ni Gino, nabalot ng katahimikan ang opisina, tanging ang tunog lang ng orasan sa pader ang maririnig, bawat tiktak ay tila nagbibilang para sa isang mahalagang desisyon. Tiningnan ni Maria ang matanda ng may pagkabigla na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Isang bahagi niya ang gustong tumayo at tumakbo palayo sa bahay na yon, ngunit iba si Alana. Nanatili siyang nakaupo, maayos na nakapatong ang mga kamay sa kanyang mga tuhod, at hindi inaalis ang tingin kay Gino. "Pwede niyo po bang linawin?" tanong ni Alana, sa boses na matamis ngunit may halong katusuhan. Pinaningkitan siya ng mata ni Gino, tinitingnan siya ng malalim na para bang may sinusuri, at dahan-dahang nagsalita, "Wala akong anak o apo, wala na rin akong kamag-anak. Itong bahay, itong mga ari-arian, ayaw kong mapunta sa kamay ng iba kapag ako'y pumanaw na. Kailangan ko ng tagapagmana, pero kailangan ko rin ng makakasama sa aking pagtanda. At sa tingin ko, bagay kayong dalawa." Biglang tumayo si Maria, "Ano pong ibig niyong sabihin? Pakakasalan kaming dalawa? Magkapatid kami?" Kalmado pa rin si Gino, ang buhay ay hindi kailangang laging sumunod sa karaniwang pag-isip. "Kung papayag kayo, gagawin natin ang seremonya ng simple, walang legal na bisa. Pero iiwan ko sa inyo ang mga ari-arian tulad ng ipinangako ko, hahatiin ng pantay sa inyong dalawa. Kapag asawa ko na kayo sa pangalan, hindi nyo na kailangang mag-alala sa kahit ano." Hindi pa rin nagsasalita si Alana, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong kung anong gumagalaw na tila mga alon na humahampas sa batuhan sa dilim. Hindi siya nagulat, hindi marahas ang kanyang reaksyon tulad ni Maria. Marahil sa kaibuturan ng kanyang puso, matagal na niyang iniisip ang ganitong pagkakataon. "At kung tatanggi kayo," huminto si Gino, at lumungkot ang kanyang tingin, "ipapalagay kong hindi nangyari ang alok na ito. Babayaran ko pa rin kayo para sa trabaho niyo rito, pero pagkatapos ng ilang buwan, papaalisin ko na kayo." Tinignan ni Maria ang kapatid ng may pag-aalala, "Alana, hindi tama ito, mali ang lahat ng ito." Marahang hinawakan ni Alana ang kamay ng kapatid, ngunit ang mga mata ay nakatingin pa rin kay Gino. "Pwede po ba kaming humingi ng isang gabi para mag-isip?" Tumango si Gino, isang ngiti ang bahagyang sumilay sa kanyang labi. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, magkatalikod na nakahiga ang magkapatid. Hindi pa rin makapaniwala si Maria, nalalamig ang buong katawan, at gulong-gulo ang isip sa daan-daang tanong. "Hindi ka naman seryoso, di ba, Alana?" bulong niya. Sumagot si Alana, "Isipin mo, ate. Ilang taon tayong naghirap, sinisigawan ni Tia, walang sinumang kasama. Ngayon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Baka hindi ito pag-ibig, pero ito ang kalayaan natin." "Pero kaedad niya ang lolo natin," bulalas ni Maria. "Sa pangalan lang naman. Tayo pa rin to, ang kaibahan lang, may pera na tayo." Nanahimik si Maria. Tama ang sinabi ng kapatid niya, pero ang kanyang konsensya at moralidad ay walang tigil na sumisigaw ng babala. Sa kabilang silid, nakaupo si Gino sa dilim, nag-isip.
Tumingin siya sa bintana, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama sa ibabaw ng dagat na tila kumikinang na pilak. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng aparador, kinuha ang isang luma at kupas na litrato ng isang batang babae na may mahabang itim na buhok at malungkot na mga mata. Sa likod ng litrato, may nakasulat na nanginginig, Elena 1985. Marahang ipinikit ni Gino ang kanyang mga mata at bumulong, sa wakas, nagkita rin tayo. Kinaumagahan, kulay abo ang langit, tulad ng mukha ni Maria. Gising siya buong gabi, puno ng pagkalito ang kanyang isip. Samantala, si Alana ay nag-ayos ng mabuti, nagsuot ng isang eleganteng puting bestida at bumaba sa sala na para bang dadalo sa isang party. Nakaupo na si Gino, humihigop ng mainit na tsaa. Kalmado ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay tila nahulaan na ang desisyon ng dalawang dalaga. Nakapag-isip na ba kayong mabuti? Tanong niya sa pantay na boses. Yumuko si Maria at hindi nagsalita. Lumapit si Alana at mahinang sumagot, pumapayag po ako. Tumingin si Gino kay Maria, ikaw. Kinagat ni Maria ang kanyang labi, bumibilis ang tibok ng puso. Ayaw niyang talikuran ang kapatid, pero hindi niya kayang pumasok sa isang kakaibang kasal sa isang lalaking kaedad ng kanyang lolo. Ngunit ang tingin ni Alana na parehong nagmamakaawa at matigas ang siyang nagtulak sa kanya na huwag tumalikod. Pumapayag na rin po ako, sabi niya sa boses na mahina pa sa hangin. Bahagyang umiti si Gino. Isang ngiti na hindi maitago ang ginhawa ngunit hindi rin buo. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa, kinuha mula sa aparador ang isang lumang kahon na may barnis, binuksan ito, at sa loob ay may dalawang singsing na gawa sa puting ginto, simple ngunit pino ang pagkakagawa. Hindi ko kailangan ng malaking selebrasyon, sapat na ang isang seremonya dito sa bahay kasama si Manang Rosa bilang saksi. Ngayong gabi magaganap ang lahat. Biglang bumigat ang buong bahay. Pakiramdam ni Maria ay papasok siya sa ibang buhay, isang buhay na marangya ngunit gutay-gutay ang kaluluwa. Nang gabing iyon, naganap ang kasal sa pangunahing silid ng mansyon. Walang makukulay na ilaw, walang wedding march, tanging ang dilaw na liwanag ng kandila at ang alon ng dagat sa malayo. Nakasuot ng itim na suit si Gino, maayos ang pagkakasulok ng buhok, at bahagyang nangingilid ang luha ng isuot ang singsing sa mga daliri ng dalawang dalaga. Si Manang Rosa, ang mayordoma, ang tanging saksi. Wala siyang sinabi, tinitignan lamang ang kanyang amo na may mahirap basahing ekspresyon na may halong awa at pag-ingat. Nang matapos ang seremonya, lumapit siya kay Gino at bumulong, sigurado po ba kayo rito? Tumingin ng diretsyo si Gino sa kanyang mga mata, kung ano ang dapat mangyayari. Masaya si Alana na para bang nanalo sa isang malaking sugal. Hinawakan niya ang kamay ni Gino, tinawag siyang asawa nang napakakomportable na halos hindi ka panipaniwala. Samantala, si Maria ay nakatayo sa isang sulok, mahigpit pa ring hawak ang simpleng wedding dress na inihanda ni Gino. Namumutla ang kanyang mukha, hindi maitago ang takot na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Nang matapos ang kasal, walang bisita, walang tawanan, tanging ang mabibigat na yabag ni Gino na papunta sa pasilyo sa kanluran, ang lugar na laging nakalock. Bigla siyang huminto, lumingon kina Maria at Alana, mula ngayon, huwag kayong papasok sa pasilyong iyon. Ang lugar na iyon ay para sa nakaraan. Tinaasan siya ng kilay ni Alana, anong nakaraan po? Hindi sumagot si Gino, tahimik lang na binuksan ang pinto at naglaho sa likod ng makapal at mabigat na kahoy. Hinawakan ni Maria ang kamay ng kapatid at bumulong, hindi ka ba natatakot? Natawa si Alana, bakit ako matatakot? Mula ngayon, tayo na ang may-ari ng bahay na ito. Pero hindi na nagsalita si Maria, sa kanyang puso, ang kanyang kutob ay patuloy na sumisigaw na ang kasal na ito ay simula pa lamang ng isang sikreto na marahil kahit sila mismo ay hindi handang harapin. Matapos ang kakaibang kasal, nagbago ang buhay sa mansyon. Inanunsyo ni Gino na ititigil na niya ang lahat ng kanyang negosyo para magpahinga na lang sa bahay. Si Alana ay lalong naging komportable sa kanyang papel bilang asawa, at nagsimula pa siyang mag-utos sa mga kasambahay na parabang siya na ang tunay na may-ari. Samantalang si Maria ay lalong naging tahimik. Pakiramdam niya ay isa siyang tagalabas sa lahat, kahit na sa pangalan ay asawa rin siya ng lalaking iyon. May isang bagay na hindi maalis sa isip ni Maria, ang pasilyo sa kanluran kung saan laging pumapasok si Gino tuwing gabi at maingat na nilolok. Sa tuwing dadaan siya roon, nakakaramdam siya ng kilabot na parabang may nagmamasid sa kanya. Ang hangin mula sa dagat ay umiihip sa siwang ng bintana,
nagpapagalaw sa mahahabang puting kurtina na abot sa sahig, na nagbibigay ng tunog na parang isang malungkot na buntong hininga. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Alana matapos ang isang maliit na inuman na siya mismo ang nag-ayos kasama si Gino, dahan-dahang lumabas ng silid si Maria. Naglakad siyang nakayapak sa tahimik na pasilyo, nagtatago sa dilim. Gusto niyang malaman kung ano ang nasa loob ng pinto na yon. Pagdating doon, nakalock pa rin ang mabigat na pinto. Pero sa pagkakataong ito, hindi na gaanong mahigpit ang kandado. Baka nakalimutan ni Gino. Nag-alinlangan sandali si Maria bago nanginginig na itinulak ang pinto. Isang silid na puno ng alikabok ang bumungad sa kanya. Ang amoy ng lumang kahoy, at isang bahagyang amoy ng pabango ang nagpahiwaga sa kanya. Sa pader ay may dose-dosenang lumang litrato na maingat na naka-frame at nakahanay. Lumapit si Maria. Ang unang litrato ay ng isang napakabatang babae, nakasuot ng simpleng puting bestida, bahagyang kulot ang buhok, at malungkot ang mga mata. Sa ibaba nito ay may sulat kamay, Elena, 1985. Kinilabutan siya. Hindi estranghero ang pangalang iyon, Elena ang pangalan ng kanilang ina. Sunod-sunod ang iba pang mga litrato, si Elena na may kargang sanggol. Nakatayo siya sa tabi ng isang binatang lalaki na kamukhang-kamukha ni Gino noong bata pa. May litrato si Elena na umiiyak, magulo ang buhok, may mga pasa sa mukha, at isang litrato niya na papaalis sa gitna ng ulan, may dalang maliit na bag. Hindi makahinga si Maria, nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan ang isang maliit na kwaderno sa mesa. Binuksan niya ito. Ang unang linya ay nagsasabing, nagkamali ako. Hindi ko alam na buntis siya nang umalis. Hinahanap ko siya sa loob ng 20 taon. Kung anak ko ang dalawang iyon, ito ang parusang nararapat sa akin. Umatras si Maria, namumutla. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi sumigaw, nalalamig ang buong katawan na parabang binuhusan ng yelo. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa kanyang likuran, sinabi ko na, hindi ka dapat pumasok dito. Nakatayo roon si Gino, magulo ang buhok, puno ng pagod ang mga mata, hindi galit, hindi sumisigaw, malungkot lang. Isang kalungkutan na tila nakabaon na sa loob ng maraming taon. Lumingon si Maria, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi, ikaw ang ama namin, hindi ba? Hindi sumagot si Gino, marahan lang siyang tumango. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo sa paanan ni Maria. Nakatayo si Maria sa madilim na silid, kung saan ang hangin ay siksik sa amoy ng nakaraan at mga sikretong nakakandado sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam kung kailan pa siya nagsimulang umiyak, tahimik na bumabagsak ang mga luha, ngunit bawat patak ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hindi lumapit si Gino, nakatayo siya ilang hakbang mula sa kanya, bahagyang nanginginig ang mga balikat, ang kanyang mga mata ay tila lubog sa mga alaala na gusto niyang kalimutan pero hindi magawa. Kailan niyo pa po nalaman na kami ang mga anak niyo? Nabasag ang boses ni Maria. Pagkatapos ng mahabang sandali, huminga ng malalim si Gino, hindi sa simula. Naramdaman ko lang na pamilyar kayo, lalo na ang iyong mga mata, kamukhang-kamukha ng iyong ina, kamukha na nakakasakit. At nang malaman ko ang pangalan niyo na Maria at Alana, nagsimula akong magduda. Naalala kong ganoon ang ipinangalan sa inyo ng inyong ina. Habang tumatagal na kasama ko kayo, lalo kong hindi maitatanggi. Totoo ang kutob ko. Napaupo si Maria sa sahig, hawak pa rin ang kwaderno na parabang iyon na lang ang tanging salbabida sa gitna ng bangungot na umiikot. Tinanong niya bawat salita na tila naiipit sa kanyang lalamunan, kung ganoon, bakit niyo pa itinuloy ang kasal na iyon? Tumingin si Gino sa bintana, kung saan ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng maputlang sinag sa kanyang mukha. Dahil duwag ako, dahil gusto ko kayong manatili sa tabi ko. Bago malaman ang lahat, inisip ko na kung sa pangalan lang naman, kung walang sinumang makakaalam, magkakaroon ako ng pagkakataong magbayad sa aking mga kasalanan. Pero nagkamali ako. Habang sinusubukan kong itago, lalo ko lang kayong inilalagay sa kapahamakan. Natahimik siya, nanginginig ang kanyang boses, hindi ko alam na nanganak ang inyong ina. Nang pilitin ko siyang umalis dahil hindi siya tanggap ng pamilya ko, naglaho siya. Nang hanapin ko siya, patay na pala siya. Ang tanging natira sa akin ay ang mga lumang litrato at ilang sinulat niya sa isang kwaderno na iniwan niya sa kanyang inuupahang kwarto. Nabuhay ako sa pagsisising iyon sa kalahati ng aking buhay. Tumingin si Maria, basa ang kanyang mukha, ngunit matalas na ang kanyang tingin ngayon. Sasabihin niyo po ba ang katotohanan ito sa kapatid ko?
Plano kong maghintay pero mukhang wala ng ibang paraan. Tumayo si Maria, umatras mula sa silid, bawat hakbang ay tila pagtapak sa kanyang sariling dignidad. Ayaw na niyang makita si Gino kahit isang segundo pa. Ang lalaking kakakasal lang niya sa pangalan ay ang kanyang tunay na ama na sa loob ng 20 taon ay hinangad niyang makilala. Bumalik siya sa kanyang silid at marahang binuksan ang pinto. Mahimbing pa ring natutulog si Alana, nahulog ang unan sa kanyang tabi, payapa ang kanyang mukha na parabang walang kamalay-malay sa kakilakilabot na nangyari. Umupo si Maria sa gilid ng kama, mahigpit ang hawak, gulong-gulo ang isip. Kinaumagahan, nang tumagos ang sikat ng araw sa kortina, nagising si Alana. Bumangon siya, masayang ikinukwento ang kanyang panaginip na nakatira siya sa isang mansyon, may suot na diamante, at maraming utusan. Pinutol siya ni Maria, kailangan mong pakinggan ang sasabihin ko. Ano ba yon? Bakit ganyan ang itsura mo? Tumingin ng diretsyo si Maria sa mga mata ng kapatid, isang seryosong tingin na hindi pa niya nakita dati. Dahan-dahan niyang sinabi ang bawat salita na tila kutsilyong humihiwa sa kanyang puso, si Gino ang tunay nating ama. Natigilan si Alana. Ang sinabi ni Maria ay parang isang malakas na sampal sa lahat ng ilusyon na kanyang binubuo araw-araw sa kanyang isipan. Bumangon siya mula sa kama, namumutla ang mukha, nalalaki ang mga mata sa gulat. Ate, anong sinasabi mo? Hindi umiwas si Maria, diretsong tumingin sa mga mata ng kapatid, siya ang tunay nating ama. Minahal siya ni Mama noon. Pinilit siyang paalisin ng pamilya niya, at nang isilang tayo, itinago niya ang lahat. Ngayon, nalaman na niya. Nabasa ko sa kanyang journal, may litrato pa ni Mama kasama siya noon. Totoo ang lahat. Umatras si Alana ng ilang hakbang, muntik nang matumba sa mesa. Hinawakan niya ang kanyang ulo, at halos pasigaw na sinabi, hindi maaari, hindi maaari. Isa lang siyang matandang mayaman. Naniwala ka sa kanya at gumawa ka ng kwento para hilahin ako pababa. Alana, sigaw ni Maria. Sa tingin mo ba gusto kong sabihin to? Mas masakit to para sa akin kaysa kanino man. Pinakasalan ko siya, ang lalaking ama ko pala. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam noon? Natutumba-tumbang umupo si Alana sa silya. Hinawakan niya ang kanyang buhok, namumula ang mga mata, at nanginginig ang boses, hindi pwedeng mangyari yan. Nabubuhay ako sa isang panaginip mula nang pumasok ako sa mansyon na to, akala ko makakaahon na ako sa kahirapan, makakataka sa buhay na inuutusan ng iba. Guguho na ba ang lahat ngayon? Lumapit si Maria, marahang hinawakan ang kamay ng kapatid, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kapatid, hindi tayo pwedeng mabuhay sa isang napakalaking pagkakamali. Naiisip mo ba kung malaman ito ng iba, kung paano tayo titingnan ng buong baryo? Inalis ni Alana ang kanyang kamay. Wala akong pakialam. Hindi ako naniniwala sa mga kupas na litratong yan. Walang DNA test, walang malinaw na ebidensya, hindi ako maniniwala. At kung totoo man, lalo kong ayaw malaman. Natigilan si Maria. Lumabas ng silid si Alana na parang isang taong tumatakas. Dumiretso siya sa pasilyo sa kanluran, ang lugar na dati niyang inakalang bawal, ngunit ngayon ay naglalaman ng katotohanang gusto niyang itanggi. Sinipa niya ang pinto, nakita ang litrato ng kanilang ina noong bata pa, ang lumang kwaderno, ang mga salitang ikinuwento ng kanyang ate lahat ay hindi imahinasyon. Nakaupo si Gino sa isang sulok. Itinaas niya ang kanyang ulo nang marinig ang ingay. Namumula ang kanyang mga mata, paos ang boses, patawad, Alana. Naging makasarili ako. Hindi ko alam na buhay pa pala kayo. Tigilan mo na yan, sigaw ni Alana. Huwag mo akong tawaging anak. Akala mo ba sapat na ang ilang salita mo para mabura ang lahat ng kasalanan mo? Hindi ko kailangan ng pagkilala mo. Ang kailangan ko ay ang kinabukasan ko, isang ibang buhay. Hindi itong maruming katotohanan na to. Hindi na nagsalita si Gino, habang si Alana ay tumakbo palabas ng silid, malakas na isinara ang pinto. Sa loob, yumuko si Gino, tumutulo ang luha, habang sa labas, tumatakbo si Alana na parang baliw sa hardin, na tila gustong takasan ang lahat. Nang gabing iyon, walang ingay sa mansyon, malakas ang ihip ng hangin mula sa dagat, at ang gate sa likod ng hardin ay umuugoy na parang umuungol. At sa puso ng bawat isa, alam nilang kapag nabunyag na ang katotohanan, wala nang makakabalik sa dati. 3 araw ang lumipas mula nang malaman ni Alana ang katotohanan. Ang mansyon ay nabalot ng tensyon na nakakasakal. Walang nag-uusap, bawat isa ay may dalang sariling sugat,
tahimik na nilulunok ang sakit. Tahimik na namumuhay si Maria, iniiwasan ang tingin ni Gino at Alana. Hindi niya alam kung paano kikilos, at hindi niya maiwaksi ang bigat ng kasalanan sa kanyang dibdib. Sa gabi, umuupo siya sa balkonahe, tahimik na nakatingin sa dagat, hinahayaang tangay ng hangin ang sakit na hindi niya masabi. Sa kabaligtaran, tuluyang nagbago si Alana. Naging napakatahimik niya, hindi na umingiti, hindi nag-aayos, at hindi na nagsasabi ng matatamis na salita kay Gino. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, napansin ni Maria ang isang bagay na mapanganib, tulad ng isang bombang handa ng sumabog. Isang hapon, habang naglilinis si Maria ng silid, biglang pumasok si Alana. Nakatayo siya sa pinto, nakahalukip-kip, at malamig na parang yelo ang kanyang boses. Ano nang susunod mong plano? Nagulat si Maria at ibinaba ang basahan. Hindi ko pa alam, pero aalis ako dito sa lalong madaling panahon. Hindi ko na kayang manatili pa rito. Napangisi si Alana, aalis? Akala mo ba kapag lumabas ka sa gate na yan, tapos na ang lahat? Paano na ang pagiging asawa natin, ang ari-arian, ang nakaraan? Tiningnan ni Maria ang kapatid ng may pagod, Alana, hindi kayang burahin ng pera ang sakit. Alam mo yan. Lagi kang mataas ang moralidad, pero alam mo ba? Ikaw ang unang nagsaut ng singsing, ikaw ang pumayag na pumasok sa larong ito kasama ko. Ngayon, tatalikuran mo ako, at iiwan mo akong may tatak na anak niya. Nabasag ang boses ni Alana, puno ng pait. Hindi ko matatanggap. Masyado na akong nagsikap. Lahat ng ginawa ko ay hindi pwedeng ibaon na lang ng isang pirasong papel mula sa nakaraan na hindi pa napapatunayan. Natigilan si Maria, sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kapatid na parang isang estranghero. Ano nang gagawin mo? Lumapit si Alana, bumulong, huwag kang magsasabi kahit kanino, huwag mong ilalabas ang kwentong ito. At maninirahan tayo rito na para bang walang nangyari. Naiintindihan mo ba? Baliw ka na, bulalas ni Maria. Hindi, mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa dati. Isipin mo, kung mabunyag ang sikretong ito, hindi lang siya kundi pati tayo ay hindi makakaligtas sa bibig ng mga tao. Umatras si Maria, nanginginig ang boses, pinipili mong mabuhay sa kasinungalingan na tinatalikuran ang sarili nating dugo. Napangisi si Alana, anong silbi ng katotohanan kung sisirain lang nito ang kinabukasan natin? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa kanilang likuran. Si Manang Rosa, ang matagal ng mayordoma, ay nakatayo roon na namumutla, may hawak na tray ng tsaa, ngunit malinaw na narinig niya ang buong usapan. Tiningnan niya ang dalawang dalaga na may halong awa at pagkabigla, bago tahimik na tumalikod, nag-iwan ng bigat sa hangin. Napaupo si Maria sa kama, bumuhos ang luha. Samantala, si Alana, unti-unting naging matalas ang tingin. Alam niyang mula sa sandaling ito, hindi na niya hahayaan ang sinuman, kahit pa ang kanyang pamilya, na humadlang sa kanya. Si Manang Rosa, ang tapat na kasambahay ni Gino sa loob ng mahigit 30 taon, ay isang taong tahimik, pribado, at hindi pinapansin ng marami. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, siya ang may hawak ng pinakamaraming sikreto sa mansyon. Lahat ng hindi napapansin ng iba, nakikita niya, lahat ng hindi masabi ng iba, naririnig niya. Matapos niyang marinig ang usapan ng magkapatid, hindi na siya nakatulog buong gabi. Tahimik siyang nagpunta sa lumang opisina ni Gino, binuksan ang isang drawer na siya lang at ang kanyang amo ang nakakaalam. Sa loob ay isang folder ng mga lumang dokumento na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Ang unang pahina ay tungkol sa pagkawala ni Elena noong 1985. Kasunod nito ay isang kumpirmasyon ng panganganak sa isang health center sa probinsya. Sa ilalim ay 2 kopya ng birth certificate na may pangalang Maria at Alana. Ina, Elena, walang pangalan ng ama. Napabuntong hininga siya, nanginginig ang mga kamay, lahat ay tugma. Ang 2 dalaga ay tunay ngang kadugo ni Gino. Ngunit ang pinakaikinababahala niya ay hindi ang pagkakabunyag ng katotohanan, kundi kung paano ito haharapin ng mga kabataan. Kinaumagahan, kinausap niya si Maria sa beranda. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga at malumanay na nagtanong, ayos ka lang ba? Umiling lang si Maria, malalim ang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog. Gusto ko na pong umalis dito pero ayaw ng kapatid ko. Ayaw niyang bumitaw. Tumingin si Manang Rosa sa kanya ng seryoso, may mga taong pinipiling mabuhay sa kasinungalingan dahil takot silang mawala ang tinatawag nilang pagkakataon. Pero ang katotohanan, kapag itinago, ay babalik sa pinakamalupit na paraan.
Hinawakan ni Maria ang kamay ni Manang Rosa. Manang, minahal po ba niya ang nanay ko? Pagkatapos ng isang saglit na pag-aalinlangan, tumango siya. Minahal niya ng sobra, pero malalim din ang kanyang pagkakamali. Noong mga panahong iyon, tutol ang pamilya niya at hindi niya naipaglaban. Nang umalis si Elena, halos gumuho siya. Ngunit sa kasamaang palad, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, huli na ang lahat. Napaiyak si Maria, lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Samantala, si Alana ay maghapon na tumatawag sa isang hindi kilalang lalaki gamit ang isang disposable 9. Ang kanyang boses ay malambing na parang pulot, sundin mo lang ang plano. Kapag nagsignal na ako, pumasok ka sa bahay, magpanggap na reporter na gustong interviewin si Gino tungkol sa nakaraan. Guluhin mo ang isip niya para magkaroon ako ng legal na dahilan para mapasa akin ang lahat ng ari-arian. Naiintindihan mo? Sa kabilang linya ay isang maikling tawa, mas matalino ka pa sa inaakala ko. Kinagat ni Alana ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng inosenteng dalaga. Puno na ito ng kalkulasyon at kalamigan. Nang gabing iyon, nang umubo ng malakas si Gino at tumangging kumain, nakatayo lang si Alana sa labas ng pinto, hindi man lang pumasok. Tiningnan niya ang anino ng matanda sa dilaw na ilaw, walang anumang emosyon. Huwag niyo akong sisihin, bulong niya. Dahil pinili ninyong mabuhay sa sikreto, gagamitin ko ang sikretong iyon para mabuhay sa paraang nararapat sa akin. Ang umaga sa mansyon ay nagsimula tulad ng dati. Umiihip pa rin ang hangin, humahampas pa rin ang mga alon, ngunit sa puso ng mga tao, isang bagyo ang tahimik na namumuo. Bumaba si Alana, nakasuot ng eleganteng puting bestida, maayos ang buhok, at naka-makeup, ngunit hindi masyadong makapal. May dala siyang packing folder na may ilang papel na may logo ng isang pahayagan. Tiningnan niya ang orasan. 9:15 minuto, malapit nang magsimula ang plano. Pagkatapos ng mga 10 minuto, tumunog ang doorbell. Binuksan ito ni Manang Rosa. Sa harap niya ay isang matangkad na lalaki, disenteng manamit, may suot na li na may nakasulat na Ramon Santos, reporter, ang pamana ng Pilipino. Umiti siya ng propesyonal, pasensya na po sa biglaang pagdating. Ako po ay isang manunulat ng mga feature articles tungkol sa mga inspiring na tao. Narinig ko pong si Gino ay isang tanyag na negosyante noon na ngayon ay namumuhay ng tahimik. Gusto ko sanang humingi ng permiso para sa isang interview tungkol sa kanyang buhay. Nagduda si Manang Rosa, ngunit sakto namang lumabas si Alana na nagkukunwaring nagkataon lang. Ano po ang nangyayari? Ah, ikaw ba ay kamag-anak? Mabilis na tanong ng lalaki. Kung ganoon, pwede mo bang tulungan akong kumpirmahin ang ilang impormasyon kay Gino? Bahagyang umiti si Alana, tuloy po kayo. Sa tingin ko, matutuwa siya kung mayroong totoong interesado sa kanyang nakaraan. Pumasok ang lalaki, inilibot ang tingin sa mansyon, lihim na pinagmamasdan ang mga antigong dekorasyon. Mula sa grandfather clock hanggang sa leather-bound na wine cabinet, lahat ay sumisigaw ng kayamanan, at alam niya kung ano ang kanyang misyon. Sa sala, nakaupo si Gino at nagbabasa. Nang ipakilala bilang isang reporter, bahagya siyang nagulat, ngunit magalang pa ring inanyayahang umupo. Hindi ako madalas tumanggap ng mga estranghero, pero kung tungkol sa nakaraan, marahil oras na para ikwento. Nagsali ng tsaa si Alana, umupo sa tabi niya na parang isang maasikasong asawa. Nagsimulang magtanong ang lalaki ng mga simpleng bagay, maaari po ba ninyong ikwento ang simula ng inyong negosyo, ang inyong unang pag-ibig? Natigilan si Gino sa tanong na yon. Lumungkot ang kanyang mga mata, at nagsara ang kanyang mga labi. Minsan akong umibig, pero dahil sa pagtutol ng aking pamilya, nawala siya sa akin. Iyon ang sugat na hindi kailanman maghihilom. Tinaasan ng kilay ni Ramon, ang babae po bang iyon ay si Elena? Biglang bumigat ang hangin. Lumingon si Gino kay Alana, puno ng pagdududa ang mga mata, paano niya nalaman? Nagkunwari si Alang nagulat, hindi ko po alam na itatanong niya yan. Umubo ng malakas si Gino, namumula ang mukha. Tumayo siya, kumapit sa gilid ng silya, umalis ka dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang halungkatin ang pribado kong buhay? Mabilis na tumayo ang lalaki, yumuko para humingi ng paumanhin, at umalis. Pagkasara ng pinto, lumapit si Alana para alalayan si Gino, puno ng pag-aalala ang mukha, pasensya na po, hindi ko inakalang ganito kayo maapektuhan. Tinulak ni Gino ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng pagdududa at sakit, may kinalaman ka ba rito? Yumuko si Alana, nagkukunwaring umiiyak, wala po.
Pero kung iyan ang iniisip nyo, aalis na lang po ako para hindi na kayo guluhin. Tinitigan siya ni Gino, ang kanyang matandang puso ay muling lumalaban sa pagdududa. Sa labas, kinuha ng lalaki ang kanyang telepono. Mas magaling pa siya sa inaakala ko, pero sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari, wala akong pananagutan. Samantala, nakatayo si Alana sa balkonahe ng ikalawang palapag. Hinahangin ang kanyang buhok, at sa kanyang mga mata, wala nang bahid ng inosenteng dalaga. Tanging isang taong sinusubukang kontrolin ang tadhana ng lahat sa madilim na bahay na iyon. Matapos ang magulong umaga, hindi na lumabas ng silid si Gino. 2 araw siyang nagkulong, si Manang Rosa lang ang pinapayagang magdala ng lugaw sa tanghali at gamot sa gabi. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid, tanging ang paminsan-minsang tuyong ubo ng isang lalaking unti-unting hinihila ng panahon at pagsisisi. Nakaupo si Maria sa tabi ng bintana ng kanyang silid, mahigpit na hawak ang journal ng kanyang ina. Ilang beses na niyang binasa ang tungkol sa pag-ibigan ng kanyang ina at ni Gino. Bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang alaala at dignidad. Ngunit ngayon, habang isinasara ang kwaderno, may napansin siyang kakaiba. Isang manipis na papel ang nakatago sa pagitan ng mga pahina, na parabang sinadyang isiniksik. Dahan-dahan niya itong kinuha. Iyon ay isang piraso ng papel na may sulat kamay na kamukha ng kay Alana, nagmamadali at magulo, deal closed. 400,000 pesos, hati tayo. Kung hindi pipirma ang matanda sa transfer, takutin na isisiwalat ang sikreto. Tumawag para kumpirmahin bago Biyernes. Natigilan si Maria, nanginginig ang mga kamay, namumutla ang mukha. Ano ang ginagawa ng kapatid niya? Dahan-dahan siyang bumaba, marahang naglakad patungo sa silid ni Alana. Bahagyang bukas ang pinto, at ang sikat ng araw ay tumatama sa teleponong nasa mesa, na may hindi pa nababasang mensahe, nagpadala na ng tao para mag-imbestiga. Mag-ingat ka, huwag mong hayaang malaman ng ate mo. Hindi na nakatiis si Maria. Binuksan niya ang pinto at humarap sa kanyang kapatid, ano nang ginagawa mo sa likod ko? Nakaupo si Alana sa harap ng salamin, nakangiti habang naglalagay ng lipstick. Hindi siya lumingon at walang ganang nagsalita, binasa mo ba ang telepono ko? Sagutin mo ako, sigaw ni Maria. Ano nang pinaplano mo? Bakit ka nagpadala ng peking reporter? Lumingon si Alana, walang bahid ng pagsisisi ang mukha, sinusubukan kong iligtas ang buhay na malapit mo nang itapon. Hindi mo ba nakikita na humihina na siya? Sa tingin mo gaano pa siya katagal mabubuhay? Tumigil ka na, sigaw ni Maria. Ama natin siya. At ano ngayon kung ama natin siya, mumisi si Alana. Iniwan niya si Mama, siya ang dahilan kung bakit namatay si Mama sa hirap. Ngayon, gusto niyang magbayad sala. Kung ganoon, magbayad siya gamit ang ari-arian niya, gamit ang pangalan niya. Hindi ko kailangan ng bulok na pagmamahal. Tiningnan ni Maria ang kapatid na parang isang estranghero. Umatras siya, paos ang boses, nagbago ka na, hindi na ikaw ang Alana na kilala ko. Ang Alana ko ay hindi ganito kakalkulating at mapanlin lang. Lumapit si Alana at bumulong, hindi. Ang Alana na kilala mo ay namatay na kasama ni Mama 20 taon na ang nakalipas. Ang Alana ngayon ay marunong mabuhay, marunong kunin ang nararapat sa kanya. Bumukas ang pinto. Si Manang Rosa ay lumitaw, takot na takot ang mukha. Si Gino, natumba. Tinawag niya ang pangalan niyong dalawa habang wala sa sarili. Agad na tumakbo si Maria paakyat. Nakahandusay si Gino sa sahig, maputla at mahina ang paghinga. Hawak pa rin niya ang isang hindi tapos na sulat. Nakatayo sa likuran si Alana, namumutla rin. Sa maikling sandaling iyon, isang bahid ng takot o pagsisisi ang dumaan sa kanyang mga mata. Nagmulat si Gino at bumulong sa pagitan ng mga hininga, hindi na ako magtatagal, pero bago ako umalis, kailangan kong iwan ang lahat sa tamang tao. Hinawakan ni Maria ang kanyang kamay, Ama, wag na po kayong mag-isip ng kahit ano, magpahinga na po kayo. Ngunit tumingin si Gino kay Alana, hindi na tulad ng dati ang kanyang tiwala. Dahan-dahan siyang nagsalita, alam kong may nagtaksil. Walang nagsalita, tanging ang hangin mula sa dagat ang maririnig, nagdadala ng pakiramdam ng kalungkutan at kaba. Nang mawala ang pagkahilo, dinala si Gino pabalik sa kama. Humina ng husto ang kanyang katawan, malamig ang mga kamay, at putol-putol ang paghinga. Kahit na tinawag na ang kanyang pribadong doktor na si Ray Reyes, alam ng lahat na hindi na magtatagal ang kanyang buhay.
Nang hapong iyon, habang tahimik ang bahay, tinawag ni Gino si Manang Rosa sa tabi ng kanyang kama. Sumenyas siyang kunin mula sa maliit na drawer sa ilalim ng mesa ang isang itim na kahon na may tansong lock, kung saan nakatago ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kanyang buhay. Sa loob ay isang lumang testamento na isinulat kamay 5 taon na ang nakalipas, na nagsasabing iwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang home for the aged. Ngunit ngayon, nanginginig niyang kinuha ang panulat at isang bagong papel, at isinulat ang bawat linya. Ako, si Gino de la Cruz, sa aking malinaw na pag-isip, ay nagpapasyang baguhin ang kabuuan ng aking huling habilin. Lahat ng ari-arian, kabilang ang mansyon, mga lupain, at mga ipon, ay hahatiin ng pantay sa aking 2 tunay na anak, sina Maria de la Cruz at Alana de la Cruz, isinilang noong. Huminto siya sa gitna, pinagpawisan, nanikip ang lalamunan, at nanginginig na pumirma bago bumagsak sa upuan, nakapikit. Nagpanik si Manang Rosa at inalalayan siya, ngunit umiling lang siya, sumenyas na itago ang testamento at bumulong, huwag mong ipaalam kanino man. Hindi pa ito ang tamang oras. Samantala, sa kusina, palakad-lakad si Alana, may nararamdamang hindi tama. Ang pagbagsak ni Gino, ang tingin ng pagdududa, ang putol-putol na boses lahat ay nagbigay sa kanya ng kaba. Alam niyang hindi niya pwedeng hayaan na magawa ang isang testamento na hindi niya kontrolado. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, tahimik na pumasok si Alana sa opisina ni Gino. Nakasuot siya ng manipis na guwantes, gamit ang isang duplicate key na palihim niyang nakuha mula kay Manang Rosa. Madilim ang silid at sumalubong sa kanya ang amoy ng gamot at lumang papel. Binuksan niya ang drawer kung saan laging nakatago ang mga dokumento. Pagkatapos ng ilang paghahalungkat, nakita niya ang isang papel na may nanginginig na sulat kamay at malinaw na nakasulat, bagong huling habilin. Kinuha niya ito at binasa. Nang makita niya na pantay silang magkapatid, bahagya siyang umisi, ngunit unti-unting dumilim ang kanyang mga mata. Pantay na hati. Hindi iyon ang gusto niya. Hindi niya matanggap na hahatiin ang kahit ano. Siya ang nagplano, siya ang sumugal. Hindi niya hahayaang mapunta ang kalahati sa taong laging humahadlang sa kanya. Isinilid niya ang testamento sa bulsa ng kanyang jacket at umalis, kasing gaan ng isang anino. Hindi niya ito sinunog, hindi pinunit, ngunit wala rin siyang balak na ibalik. Kinaumagahan, nang bisitahin ni Maria si Gino, nakita niya si Manang Rosa na may hinahanap. Ano po ang hinahanap niyo? Tanong ni Maria. Ang huling habilin. Sinulat niya kahapon at sinabing itago ko, pero ngayon, hindi ko na makita. Natigilan si Maria. Tumingin siya kay Alana na nakaupo sa labas, may hawak na tasa ng tsaa, at nakatingin sa malayo. Mukha siyang kalmado, ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya sa tasa. Lumapit si Maria at bumulong, hawak mo ang huling habilin, di ba? Tinaasan siya ng kilay ni Alana, may ebidensya ka ba? Huwag mong subukan ang pasensya ko. Limitasyon, natawa si Alana. Sa bahay na to, ang limitasyon ay para lang sa mga mahihina na kumakapit para mamatay. Pero ang marunong kumuha ng pagkakataon, kailangan niyang sirain ang lahat ng hangganan. Hinigpitan ni Maria ang kanyang kamao, magsisisi ka. Malamig na sumagot si Alana, wala na akong panahon para magsisi. Mula sa silid, sumigaw si Gino, Paos, Rosa, tawagan mo ang abogado. Kailangan kong pumirma ng bago, kung wala na yung isa. Biglang tumayo si Alana, mahigpit ang hawak sa bulsa. Nagsimula na ang huling laban. Nang hapong iyon, nagtipon ang madidilim na ulap, na tila sinasalamin ang kaguluhan sa loob ng mansyon. Nakaupo si Maria sa tabi ni Gino, pinupunasan ang kanyang noo. Pagod ang mukha ng matanda, ngunit mas malinaw na ang kanyang mga mata. Bumulong siya, ang abogado, natawagan mo na ba? Papunta na sila. Sumagot si Maria, opo, dapat nating ayusin ang lahat bago mahuli ang lahat. Sa labas, palakad-lakad si Alana na parang hayop na na-corner. Hawak niya ang lumang testamento, gulong-gulo ang isip. Alam niyang kung makakapirma si Gino ng bago, mawawala ang pagkakataon niyang makuha ang lahat. Biglang tumulog ang doorbell. Lumabas si Manang Rosa. Sa harap niya ay isang lalaking nasa 50, simpleng manamit, may dalang lumang bag, mukha siyang pagod ngunit alerto. Ito po ba ang bahay ni Gino de la Cruz? Tanong ng lalaki. Opo, sino po sila? Ako si Mang Jose, kapatid ni Gino. Galing pa akong Baguio. May kailangan akong sabihin sa kanya. Natigilan si Manang Rosa. Hindi po kayo nabanggit ni Gino. Alam ko.
30 taon na kaming hindi nag-uusap. Pumasok si Mang Jose. Nang marinig ang pangalan, nagmulat si Gino at sinubukang umupo. Jose. Dumating ka? Nagulat si Maria. Namutla si Alana. Pumasok si Mang Jose sa silid, ibinaba ang bag, at umupo sa tabi ng kanyang kapatid. Nabalitaan kong mahina ka na kaya ako pumunta. Pero hindi lang dahil doon, narinig ko sa isang kakilala na naghahanda ka ng ilipat ang iyong mga ari-arian. Tumango si Gino. May 2 akong anak na babae, dugot laman ko at ni Elena. Kailangan kong managot. Seryosong sinabi ni Mang Jose, pero sigurado ka bang alam mo na ang buong katotohanan tungkol sa kanila? Natahimik ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Habang papunta rito, nag-imbestiga ako. Kumuha ako ng tao para alamin ang tungkol kay Alana. Patawad, pero palihim siyang nakikipag-usap sa isang real estate broker. Sinusubukang ilipat ang pangalan ng mansyon bago ka pa man pumanaw. Natigilan si Gino na mula ang kanyang mga mata. Lumingon siya kay Alana na nakatulala sa pinto, totoo ba? Hindi sumagot si Alana, yumuko lang siya, pulang-pula ang mukha sa galit at hiya. Nagpatuloy si Mang Jose, ayaw kong makialam. Pero kapatid, kung gusto mong magbayad sala, gawin mo ng tama. Huwag mong hayaang samantalahin ang iyong pagsisisi. Tumango si Gino. Tinawag niya ang abogado sa silid. Isinulat muli ang bagong testamento sa harap ni Manang Rosa, Maria, at Mang Jose. Doon, hinati pa rin ang lahat ng ari-arian, ngunit may malinaw na kondisyon, kung sinuman sa 2 anak ang gumamit ng panlilinlang, pandaraya, o sinadyang pagsamantala habang ako'y nabubuhay, aalisin siya sa karapatan sa mana. Lumabas ng silid si Alana, na parabang nag-aapoy ang kanyang kalooban. Nabisto siya, gumuho ang lahat ng napakabilis. At ang pinakamasakit ay ang tingin ng pagkabigo mula kay Gino, ang taong inasahan niyang mag-ahon sa kanya sa hirap. Nang gabing iyon, habang tahimik ang bahay, mag-isang nakaupo si Alana sa beranda, tulala. Kinuha niya ang lumang testamento at pinanood itong maging abo. Opisyal nang natapos ang kanyang pangarap. Mula sa itaas, nakatingin si Maria. May kirot at ginhawa siyang naramdaman. Hindi siya masaya, kundi naawa. Hating gabi na, at lumakas ang alon, tila buntong hininga ng isang taong nawalan na ng lahat ng pag-asa. Sa loob ng mansyon, tulog na ang lahat maliban kay Alana. Nakaupo siya sa beranda, nanlilisik ang mga mata, wala ng luhang mailabas. Inihanda na niya ang kanyang maliit na backpack, na naglalaman lang ng ilang damit, isang telepono, at kaunting perang naipon. Hindi siya nagpaalam, hindi na lumingon sa bahay na dati niyang pangarap. Umalis si Alana ng tahimik, tulad ng pagpasok niya. Nang marinig ang papalayong tunog ng tricycle, saka lang binuksan ni Maria ang pinto ng kanyang silid, pinanood siya mula sa bintana. Hindi siya nagulat. Ganoon talaga si Alana umaatras kapag hindi mananalo, tumatakas kapag hindi kayang harapin. Isinara niya ang pinto, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Kinaumagahan, nang malaman ng lahat na umalis na si Alana, walang nagsalita. Napabuntong hininga lang si Gino, nanginginig na hinawakan ang tasa ng tsaang inabot ni Manang Rosa. Hindi pa rin niya mapatawad ang sarili niya. Umupo si Maria sa tabi niya. Hindi niya sinisisi ang kapatid, hindi siya galit, mayroon lang siyang malalim na panghihinayang. Akala ko, kahit gaano pa siya nagkamali, titigil siya bago mahuli ang lahat. Tiningnan siya ni Gino, puno ng pasasalamat, iniligtas mo ako. Hindi lang sa iyong kabaitan, kundi sa pagpapanatili ng dignidad ng pamilyang ito. Huminto siya sandali at kinuha mula sa drawer ang isang lumang folder. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo. Nagtaka si Maria. Ano po yon, pa? Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob ay mga papeles ng ari-arian mula pa noong 80. Noong panahon na sila pa ni Elena, luma na ang mga papel, ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Nakapangalan din kay Elena ang isang piraso ng lupa sa tabing dagat, na ngayon ay nagkakahalaga na ng milyon-milyong piso. Noon, ginamit ng nanay niyo ang lahat ng naipon niya bilang guro para bilhin ang lupang iyon kasama ko. Pero pagkatapos naming maghiwalay, dahil sa takot na gantihan siya ng pamilya ko, umalis siya nang walang hinihingi. Itinago rin ng pamilya ko ang mga papeles. Natahimik si Maria. Nanginginig siya. Kung ganoon, sa nanay na pala talaga ang bahagi ng ari-ariang iyon. Kung sa tingin mo ay tama, bawiin mo ang para sa kanya. Tutulungan kitang ayusin ang mga papeles para mailipat sa pangalan mo ang lupang iyon.
Para na rin matahimik ang kaluluwa niya. Hindi makapagsalita si Maria. Mahigpit niyang hinawakan ng folder, namumula ang mga mata, salamat po, pa. Hindi dahil sa ari-arian, kundi dahil tinanggap niyo ang pagkakamali. Ngumiti si Gino sa unang pagkakataon sa maraming araw, walang perpekto, pero kung kaya mong aminin ang pagkakamali, may pagkakataon ka pang magbago. Nang hapong iyon, pumunta si Maria sa tabing dagat, sa lugar kung saan madalas umupo ang kanyang ina, ayon kay Manang Rosa. Humahampas pa rin ang mga alon, ngunit ngayon, tila bumubulong na ito, marahang hinahaplos ang isang pusong natututo ng magpatawad. Sa isang malayong lugar, sa isang murang paupahan malapit sa Central Luzon Bus Terminal, yakap ni Alana ang unan, gising buong gabi. Alam niyang mas marami siyang nawala kaysa sa inaakala niya. At marahil ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagputol sa ugnayan ng dugo na dati niyang sinasandalan. Isang linggo ang lumipas at naayos na ang mga papeles. Ginamit ni Gino ang kanyang mga koneksyon para tulungan si Maria na mailipat sa pangalan niya ang lupa sa tabing dagat. Si Manang Rosa ang saksi sa lahat. Sa kanyang mga mata, mayroong kasiyahan na para bang nakita niyang nabigyan ng hustisya ang kaibigan niyang si Elena sa pamamagitan ng kanyang anak. Nakatayo si Maria sa lupang iyon, hinahangin ang kanyang buhok. Hindi niya iniisip ang halaga nito. Ang nararamdaman niya ay isang pamilyar na init, isang pagmamahal ng ina na sa buong buhay niya ay narinig lang sa mga kwento. Nay, nakabalik na po ako sa lugar na dati niyong pinangarap, bulong ni Maria. Nagpasya siyang hindi ibenta ang lupa. Sa halip, magtatayo siya ng isang maliit na bahay bilang alaala sa kanyang ina, at isang lugar kung saan pwedeng bumalik ang mga naligaw ng landas, kasama na si Alana. Kung sakaling matauhan ka balang araw. Samantala, sa Central Luzon, sinimulan ni Alana ang buhay probinsya. Pagkatapos ng ilang araw na pag-alagala, nag-apply siya bilang serbidora sa isang karinderya. Mahirap ang trabaho at sapat lang ang sahod, pero mayroon siyang matutulugan. Isang gabi, habang nagliligpit, binastos siya ng isang customer. Dahil sa pagod, naitulak niya ito ng malakas at natapon ng beer. Nagwala ang lalaki at sinabunutan siya. Sinubukan siyang awatin ng iba, ngunit nagbanta itong idedemanda siya. Dahil sa takot sa gulo, agad siyang sinisante ng may-ari. Napaupo si Alana sa tabi ng daan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano kasakit ang maging invisible sa gitna ng maraming tao. Lobat na ang telepono niya at kulang ang pera niya para bumili ng tinapay. Kinuha niya ang kopya ng lumang testamento, gusot na at wala ng silbi. Tinitigan niya ito bago pinunit, akala mo ba ganoon kadaling magbago ang buhay, bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, natulog siya sa gilid ng palengke. Malamig ang ambon, ngunit ang lamig sa kanyang kalooban ang hindi nagpatulog sa kanya. Kinaumagahan, isang ginang na nagtitinda ng gulay ang nakakita sa kanya. Binigyan siya nito ng tinapay at gatas, kainin mo to, kamukha mo ang anak ko. Tumakas din siya at namatay sa lamig sa isang terminal. Habang buhay ka, may pag-asa. Tinanggap ni Alana ang tinapay, nanginginig. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, umiyak siya. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang estrangherong tumrato sa kanya bilang pamilya. Kasabay nito, sa mansyon, lalong humina si Gino. Nagsimula nang maglaho ang kanyang alaala. Minsan, akala niya si Maria ay si Elena at tinatawag niya ito bago umiyak na parang bata. Hindi siya itinatama ni Maria. Upo siya sa tabi niya, hahawakan ang kanyang kamay at bubulong, nandito po ako, palagi akong nasa tabi niyo, pa. Ngumingiti si Gino bago makatulog. Sa isang banda, ang liwanag ng pagpapatawad at pamilya, sa kabilang banda, ang dilim ng pagsisisi at isang bagong simula. Magtatagpo pa kaya ang landas ng magkapatid? Isang payapang hapon, habang papalubog na ang araw, nakahiga si Gino sa kanyang kama. Hindi na kasing talas ng dati ang kanyang mga mata, ngunit may liwanag pa rin ito sa tuwing papasok si Maria. Nitong mga nakaraang araw, lalo siyang naging makakalimutin. Minsan, titingin siya sa dagat at magtatanong, Elena, bibisitahin mo ba ako? Upo si Maria sa tabi niya at hahawakan ang kanyang kamay, nandito po ako, pa. Ngumingiti siya, tumutulo ang luha. Ikaw ang pinakamabait na anak ko. Yumuko lang si Maria, hindi makapagsalita. Mabigat ang kanyang dibdib habang nakikitang nalilito ang kanyang ama sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Isang araw, dumating si Reyes para sa check-up.
Pagkatapos ng isihe at iba pang pagsusuri, kinausap niya si Maria sa labas. Maria, hindi na magtatagal ang tatay mo. Mahina na ang puso niya at may simptomas na ng demensya. Kung mayroon kang kailangang sabihin o gawin para sa kanya, gawin mo na. Para siyang binagsakan ng langit. Kahit handa na siya, hindi niya inakalang ganito kabilis darating ang araw na yon. Bumalik siya sa silid, umupo sa tabi ng kama, at kinuha ang isang kwaderno. Dito niya isinulat ang lahat ng gusto ng kanyang ama. Ang pagpapatayo ng lumang bahay, ang pagpapanatili ng lupa para sa kanyang ina, at ang huling hiling na makita silang magkapatid na nagkakasundo. Ama, gusto kong isulat ang mga huling habilin niyo para kung may mangyari, magagawa ko pa rin ang mga ito. Tumango si Gino, nangingilid ang luha. Bumulong siya, hanapin mo ang kapatid mo, huwag mo siyang hayaang magpagala-gala. Kahit nagkamali siya, kadugo pa rin natin siya. Naaalala mo ba? Dati, magkatabi kayong matulog, naghahati sa isang candy. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Nagpatuloy si Gino, kung mawala man ako, patawarin mo siya. Huwag mong hayaang sirain kayo ng galit. Pwedeng magkamali ang pamilya, pero hindi dapat mawala sa isa't isa. Tumango si Maria, tumutulo ang luha, pangako po. Ilang araw ang lumipas, sinimulan ni Maria na hanapin si Alana. Tumawag siya sa mga dating kaibigan, nagtanong sa mga terminal at charity groups. Pagkatapos ng halos isang linggo, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang maliit na social welfare organization sa Bicol. May kapatid po ba kayong nagngangalang Alana? Nasa pangangalaga po namin siya. Pagod siya at kulang sa nutrisyon, pero malinaw ang isip. Hindi siya masyadong nagkukwento, humingi lang siya ng pahintulot na manatili at magtrabaho bilang volunteer. Natigilan si Maria. Hindi niya inakalang makakarating si Alana sa isang mabuting lugar. At higit sa lahat, buhay ang kapatid niya, sinusubukang magbagong buhay. Pagbalik niya sa silid, ikinuwento niya ang lahat kay Gino. Nooy natutulog ito. Ngunit nang marinig ang pangalan ni Alana, nagmulat siya, buhay pa si Alana. Opo. At sinusubukan niyang magsimula ulit. Umiti siya, paos ang boses, kung ganoon, pwede na akong pumikit. Nang hapong iyon, napakakalma ng dagat. Namatay ang araw na tila nag-aapoy, at sa silid, huminga ng malalim si Gino bago tuluyang pumikit sa kanyang walang hanggang pagkakatulog. Niyakap ni Maria ang kanyang ama, walang tigil ang pag-agos ng luha. Ngunit ngayon, hindi siya humagulgol. Alam niyang payapa siyang pumanaw dahil nabitawan na niya ang lahat ng kanyang pasanin. 3 araw ang lumipas, at simple ngunit taimtim ang libing ni Gino. Sinundo ni Maria si Alana. Nang tumayo si Alana sa harap ng kabaong, napaluhod siya, patawad pa, nagkamali po ako. Umiyak siya na parang bata. Ipinatong ni Maria ang kamay sa kanyang balikat, pinatawad ka na niya. Tayo na lang ang natitira. Nagyakapan ang magkapatid. Sa yakap na yon, may luha, may pagsisisi, ngunit higit sa lahat, may dugo na hindi kayang paghiwalayin ng anuman. Pagkatapos ng libing, humingi ng pahintulot si Alana na manatili muna sa mansyon. Hindi niya magawang pumasok sa dati niyang silid, kung saan naroon ang mga bakas ng kanyang ambisyon at pagkakamali. Pinili niya ang isang maliit na silid sa likod, malapit sa hardin. Tahimik siyang nagsimula sa maliliit na gawain, pagwawalis ng mga tuyong dahon, pagluluto ng simpleng pagkain. Sa simula, pinanatili ni Maria ang distansya, hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan niyang makasiguro kung totoo ang pagsisisi ng kapatid. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nakita niyang bumabalik na ang dati niyang kapatid. Isang hapon, nakatayo si Alana sa harap ng altar ni Gino. Bumulong siya, Ama, hindi ako umaasang mapatawad agad, pero mabubuhay ako para pagbayaran ang bawat araw. Gagawin ko ito hanggang sa hindi na ako maging pabigat sa paningin ni ate at ng lahat. Kinabukasan, nag-apply siya sa isang health center. Dahil sa kanyang vocational degree sa nursing, natanggap siya bilang part-time nursing assistant. Hindi ito marangyang trabaho, ngunit naging abala siya at nakatulong sa iba. Si Maria naman ay sinimulan na ang pagpapatayo ng bahay sa tabing dagat. Simple lang ang disenyo nito, may malawak na beranda na nakaharap sa dagat. Sa hardin, may mga puno ng kalamansi na paborito ni Elena. Pinangalanan niya itong bahay ni Elena. Sa araw ng groundbreaking, inimbitahan niya si Manang Rosa. Naiiyak na sinabi ni Manang Rosa, siguradong nakangiti si Elena ngayon. Ikaw ang anak na lagi niyang ipinagmamalaki. Tumahimik lang si Maria, nagdasal sa kanyang ina, isang tahimik na ngiti sa kanyang mukha.
Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan si Alana, pumasok si Maria. Gusto mo bang pumunta sa dagat sa weekend? Gusto kitang dalhin sa bahay ni Elena. Natigilan si Alana, nanginilid ang luha. Ate, talaga bang isasama mo ako? Sabi ni ama, kadugo tayo. Hindi ka na dating asawa ni Gino. Ikaw ang kapatid ko, anak ni Elena. Linggo ng umaga, nakatayo ang magkapatid sa harap ng bagong tayong bahay. Dahan-dahang pumasok si Alana. Sa mesa, may isang lumang litrato ang kanilang ina, ama, at silang dalawang sanggol. Humagulgol si Alana, patawad, nay, patawad po sa lahat. Niyakap siya ni Maria, mula ngayon, mamuhay ka ng karapat-dapat sa pangalawang pagkakataong ito, Alana. Mula noon, magkasama nilang inalagaan ang maliit na bahay. Nagbukas sila ng isang maliit na tea shop, Elena's Memory Cave. Ang mga bisita ay hindi lang umiinom ng tsaa, kundi nakikinig din sa mga kwento tungkol sa pamilya, pagpapatawad, at pagbabalik loob. Ang pangalang Maria at Alana ay naging pamilyar sa bayan. Hindi na sila ang dalawang babaeng pinakasalan ang isang lalaki, kundi ang kambal na magkasamang bumuo muli ng tiwala at pamilya. Nang tag-araw na yon, mas masigla ang dalampasigan. Nagsimulang pumunta ang mga lokal sa kanilang tea shop, hindi lang dahil sa masarap na tsaa, kundi dahil na rin sa dalawang magandang may-ari. Mabait, may kontrobersyal na nakaraan, ngunit ngayon ay namumuhay ng tapat at tahimik. Ang kwento tungkol sa 70 taong gulang na lalaking pinakasalan ang kambal ay hindi na chismis, kundi isang malungkot na alamat na nagtapos sa pag-unawa at paggising. Gayunpaman, hindi lahat ay madaling magpatawad. Isang hapon, habang nagwawalis si Alana, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, may suot na gintong pulseras, ang lumapit na may malamig na tingin. May lakas ka pa ng loob na magpakita rito. Natigilan si Alana. Iyon si Aling Nena, kamag-anak ni Gino na dati niyang niloko sa isang bentahan ng lupa. Sumpa niya noon na sisirain niya ang buhay ni Alana. Patawad po. Alam ko pong nagkamali ako. Huwag mong gamitin sa akin yang paawang yan. Kung hindi namatay si Gino, babalik ka ba sa pagiging tao? Lumabas si Maria, hindi galit. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Alana at tiningnan si Aling Nena, na pagbayaran na po ng kapatid ko ang kanyang kasalanan. Kung nandito po kayo para uminom ng tsaa, tuloy po kayo. Pero kung para lang sa chismis, umalis na lang po kayo. Lugar po ito ng kapayapaan. Natigilan si Aling Nena. Ang dating mahinang si Maria ay naging kalmado at matatag. Tiningnan niya muli si Alana bago umalis. Nang gabing iyon, lumuluha si Alana, ate, natatakot akong hindi ko kayanin kung ganito nila ako tratuhin. Umupo si Maria sa tabi niya, nagtimpla ng salabat, kung ganoon, mamuhay ka ng mas mabuti at mas matatag. Lahat ng nagkakamali ay nagbabayad, pero kung nagbago ka na, wala kang dapat ikahiya. Hindi mo kailangang paniwalaan ka nila agad, ang mahalaga, huwag mong maliitin ang sarili mo. Tumango si Alana. Sa unang pagkakataon, may liwanag sa kanyang mga mata ang liwanag ng isang taong gustong mamuhay ng totoo. Isang linggo ang lumipas, isang lalaki ang dumating. Mga 30, mukhang disente, at may mabait na tingin. Matagal niyang tinitigan ang karatulang bahay ni Elena. Si Maria ang lumabas at natigilan siya. Iyon si Marco, ang dati niyang kasintahan. Malalim ang kanilang pag-ibigan noon sa kolehiyo, ngunit dahil sa isang hindi pagkakaunawaan at sa iskandalo ng kanyang pamilya, umalis si Marco nang walang paalam. Ngayon, nasa harap niya ito, tahimik. Kamusta ka na? Unang nagsalita si Marco. Tumango si Maria, ayos lang ako. Salamat sa pagpunta. Umupo sila sa ilalim ng puno ng bougainvillea. Dinala ng hangin ang mga alaala. Hindi maitago ni Marco ang kanyang emosyon, akala ko trinaydor mo ako. Nang malaman ko ang totoo, naging duwag ako at hindi na bumalik. Tapos na ang nakaraan, sabi ni Maria, hindi kita sinisisi, pero magkaiba na ang landas natin. Yumuko si Marco. Pagkaraan, tumingala siya. Hindi ako naparito para makipagbalikan, gusto ko lang malaman kung masaya ka. Ngumiti si Maria. Namumuhay ako ng tama at iyon ay sapat na kaligayahan. Nang hapong iyon, umalis si Marco nang hindi lumingon. Naiwan si Maria, hawak ang malamig na tasa ng tsaa. Hindi na maibabalik ang nakaraan. Ngunit may mga taong sapat nang makitang maayos ang buhay ng isa't isa. Nang hapong iyon, biglang tumahimik ang hangin at dumilim ang langit. Nagdidilig si Alana habang si Maria ay naghahandang magsara. Biglang may sumigaw, tulong!
May naaksidente. Tumakbo si Alana. Isang babae ang may kargang batang mga 6 na taong gulang, duguan ang ulo at bali ang binti. Walang pag-aalinlangan, sumigaw si Alana, ihiga niyo siya rito. Nurse po ako. Nagulat ang babae, ikaw si Alana, di ba? Yung asawa ni Gino. Pero nag-aral din po ako ng medisina, kung hindi natin siya tutulungan, baka ma-shock siya. Mabilis niyang chinek ang pulso, tinalian ang binti. Tumawag naman si Maria ng ambulansya. Dinala ang bata sa ospital. Sumama si Alana. Pagkatapos ng emergency procedures, naghintay siya sa labas. Lumabas ang isang doktor, nakaligtas ang bata, buti na lang may nag-first aid. Kung nahuli pa ng 10 minuto, baka hindi na naagapan. Napaiyak ang ina ng bata at niyakap si Alana, patawad, natakot ako kanina. Pero kung wala ka. Umiling si Alana, hindi po kailangan magpasalamat, tungkulin ko pong tumulong. Mabilis na kumalat ang balita sa bayan. Ang babaeng dating pinag-usapan dahil sa pagpapakasal sa matanda ay nagligtas ng buhay. Nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao kay Alana. Dumami ang customer sa kanilang tea shop. Isang umaga, ang mismong kapitan ng barangay, na dati ayaw siyang isali sa mga pulong, ay dumating. Alana, marami kang pinagdaanan, pero ang pagligtas mo sa apo ni El ay nagpabago sa isip ko. Lahat tayo nagkakamali, pero hindi lahat ay may lakas ng loob na bumalik. Tahimik lang na nagsali ng tsaa si Alana, ngunit namumula ang kanyang mga mata. Sinabi ng kapitan, irerekomenda kita sa community health team. Maliit na hakbang, pero isang bagong simula. Nang hapong iyon, tinitigan ni Alana ang sarili sa salamin. Ang mukhang dati hinangaan at isinumpa, ngayon ay may liwanag ng kapayapaan. Ipinatong ni Maria ang kamay sa kanyang balikat, nakalabas ka na sa dilim, Alana. Pero hindi pa ako naniniwalang karapat-dapat akong mapatawad. Hindi kailangang mapatawad ng lahat. Ang mahalaga, mabuhay ka nang hindi tinatraidor ang sarili mo. Nang gabing iyon, nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Maria na ang kanilang ama ay dating military doctor, isang taong nagkamali rin ng iwan ang kanilang ina, ngunit sa huli ay sinubukang magbayad sala. Tanong ni Alana, magiging katulad kaya ako ni Ama? Hinawakan siya ni Maria, naging totoo siya sa sarili niya. Ganoon ka rin. Iyon ang pinakamahalaga. Nang umagang iyon, tahimik ang dagat. Isang lalaking nasa 30 ang pumasok sa kanilang tea shop. Hi, meron pa ba kayong red bean cake? Tanong niya. Siya si Paolo, isang construction engineer na umuwi para alagaan ang may sakit na ina. Araw-araw siyang bumibisita sa shop, tahimik na nagbabasa. Isang hapon, umamin siya, alam ko ang kwento mo. Natigilan si Alana. Laman ng internet noon ang kwento mo. Tumango lang si Alana, totoo po yan, wala na akong itatago. Ngumiti si Paolo, kung ganoon, sino ka ngayon? Nagulat si Alana sa tanong. Wala pang nagtanong sa kanya yon. Huminga siya ng malalim, ako ngayon ay isang taong sinusubukang magbagong buhay, isang taong nagkamali pero ayaw nang magkamali pa. Tumango si Paolo, sapat na yan. Naging malapit sila. Ikinuwento ni Paolo ang kanyang buhay sa mga bundok, habang si Alana naman ay ikinuwento ang aral mula sa kanyang ama na ang paghilom sa sugat ng iba ay paraan din para hilumin ang sarili. Isang araw, tinanong ni Maria, anong masasabi mo kay Paolo? Ngumiti si Alana, mabait siya, pero hindi ako karapat-dapat. Ang nakaraan ko. Sabi ni Maria, nagkamali ka sa landas mo, pero hindi ka nagkakamali kung matututo kang umibig muli. Ilang araw ang lumipas, hinintay ni Paolo si Alana. May dala siyang isang bungkos ng ligaw na bulaklak. Hindi ako nagmamadali, Alana. Pero kung darating ang araw na magtitiwala ka ulit sa isang lalaki, sana ako yon. Napaiyak si Alana, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa unang pagkakataon, tinrato siya bilang isang normal na tao. Nang gabing iyon, kinausap niya ang litrato ni Gino, kung hindi niyo ako pinili noon, marahil hindi ko pagdadaanan ang lahat ng ito. Pero naiintindihan ko, ito ang tadhana. At pinipili kong patawarin kayo at ang sarili ko. Isang hapon, nakatayo si Alana sa isang sangang daan. Sa isang tabi ay ang bahay ni Elena, sa kabila naman ay ang daan papuntang bayan, kung saan naghihintay si Paolo na may dalang tiket ng bus. Alana, kung gusto mong magsimula ulit, sasamahan kita. Tahimik si Alana, takot na hindi siya karapat-dapat sa isang normal na buhay.
Nang gabing iyon, kinausap siya ni Maria, paano kung bitawan mo na ang nakaraan at mabuhay sa kasalukuyan? Sumagot si Alana, akala ko habang buhay kong pagbabayaran ang kasalanan ko. Pero napagtanto kong ang pamumuhay sa kasalanan ay pagpaparusa rin sa sarili. Pinatawad mo na ako pero hindi ko pa mapatawad ang sarili ko. Sabi ni Maria, kung ganoon, ikaw dapat ang unang gumawa niyan. Patawarin mo ang sarili mo, hindi para kalimutan ang pagkakamali, kundi para mabuhay ng mas karapat-dapat. Kinaumagahan, nag-iwan ng sulat si Alana sa pinto ng shop, pansamantalang sarado. Mag-aaral muli. Ang bahay ni Elena ay mananatili at ako ay ako pa rin pero mas matapang na bersyon. Nang makita siya ni Paolo, umiti ito, sigurado ka na. Tumango si Alana, gusto kong mamuhay ng totoo at pinipili kong sumama sa'yo. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para lumikha ng isang kinabukasan na walang pagsisisi. Hinawakan ni Paolo ang kanyang kamay. Si Maria naman, pagkaalis ng kapatid, nagpa siyang tuparin ang sarili niyang pangarap, bumalik sa kolehiyo at mag-aral ng sociology. Pagkalipas ng maraming taon, bukas pa rin ang bahay ni Elena. Hindi na ito isang takbuhan, kundi isang lugar ng mga alaala. May nagtanong kay Maria, hindi ka ba galit sa kapatid mo? Ngumiti lang siya, kung ang mahal mo sa buhay ay maligaw, maaari mo siyang iwan o tulungang tumayo. Pinili ko ang pangalawa dahil alam kong kapag ang isang tao ay nagbalik loob, ang kailangan niya ay isang yakap. At si Alana, ngayon ay isang nursing instructor, nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan tungkol sa kabutihan, katotohanan, at pag-unawa. Hindi niya kinalimutan ang nakaraan, pero hindi niya ito hinayaang sirain ang kanyang kinabukasan. Ang buhay ay parang isang bangka sa gitna ng karagatan, may mga pagkakataong naliligaw tayo, may mga sandali ng kahinaan na nagdudulot ng mga desisyon na habang buhay nating pagsisisihan. Ang kwento ni Alana, Maria, at Gino ay salamin ng maraming buhay, kung saan ang mga pagkakamali ay tila walang daan pabalik. Ngunit ang mga pagkakamaling ito rin ang nagiging pundasyon ng paggising at paghahanap sa sarili. Si Alana ay nagkamali dahil sa bulag na paghanga at pagkauhaw sa pagmamahal. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung paano siya nadapa, kundi kung paano siya bumangon. Hinarap niya ang kanyang pagkakamali at pinagbayaran ito. Si Maria, ang kapatid na pinakamasaktan, ang siyang may pinakamalawak na puso. Hindi lang niya pinatawad ang kapatid, kundi sinamahan pa ito. Nauunawaan niyang may mga sugat na pag-ibig lang ang makakapagpagaling. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagpili na huwag hayaang ikulong nito ang iyong puso. At si Gino, bagamat kontrobersyal, ay isang mahalagang bahagi ng kwento. Ang kanyang kamatayan ay isang pagtatapos, ngunit isa ring paalala sa mga naiwan. Minsan, naiintindihan lang natin ang halaga ng mga limitasyon kapag nalampasan na natin ito at napagbayaran. Sinasabi nila walang perpekto, mayroon lamang mga taong hindi tumitigil na maging mas mabuti. Sa kwentong ito, nakikita natin na lahat ay maaaring magkamali, ngunit ang humuhubog sa atin ay hindi ang nakaraan, kundi kung paano tayo kumikilos pagkatapos nito. Ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa iba, kundi kalayaan para sa ating sarili. At sa huli, ang pag-ibig kapag inilagay sa tamang lugar ay laging isang mabisang gamot sa lahat ng sugat ng puso. Sa ating paglalakbay, maaaring maligaw tayo sa dilim. Ngunit tandaan, sapat na ang isang sinag ng liwanag mula sa pagsisisi, pag-unawa, at simpatya para muling liwanagan ang ating daan. Ang kaligayahan ay wala sa nakaraan, kundi sa tapang na magsimulang muli.